Mga master, sa isa pong post ng DBM sa Facebook ay nabanggit nga po ito pong pahayag ni Secretary Amina Pangandaman na uniform yung matatanggap na medical allowance na 7,000 para sa mga government personnel, at ang sabi pa lahat po kasama pati ang mga teachers. Kaya siguro ay laging highlight yung teachers doon po sa mga balita na nababasa po natin dahil nabanggit nga po talaga sila na Secretary Pangandaman. Pero tingnan po natin mga master na ito pong medical allowance na sinasabi pong matatanggap next year ay intended talaga siya for civilian personnel, qualified government civilian personnel ayon sa Executive Order number 64 na nilagdaan ng Pangulong Marcos. So, yun pong mga hindi po civilian personnel ay hindi po kasali dito po sa mabibigyan ng medical allowance na ito kung pagbabasihan po natin yung Executive Order ng Pangulo. Baka kasi may expect po tayo dahil sinabi po doon na lahat yung eligible o makakatanggap ng 7,000 na cash medical allowance. Hindi naman po nabanggit sa ngayon as to the guidelines po kung direct ba itong 7,000, wala na bang requirements na hihingiin from the personnel para mabigyan sila ng ganoon po na medical allowance. Siguro ay abangan po natin yun pong approval ng 2025 budget kasi included ito doon, at tingnan po natin yung magiging guidelines kung paano yung releasing at ano po yung mga requirements, basic requirements para po na makatanggap sa nasabi po medical allowance from the government.